We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Live. Maayong buntag ka natong tanan ug welcome sa GMA Regional TV Live, January 15, adlawng Lunes na ug all roads lead to Cebu City na niining mga higayuna tungod kay di malalis sinulog na gayo dinhi sa dakbayan sa Subo. Good morning, partner Nick. Buntag, partner May. Good morning ug Viva Pit Senior sa tong tanan nga mga kapuso dinhi sa Central ug diha sa Eastern Visayas sa bisan asa man dapit kay we know sa lain nga mga lugar, partner May, dun sa ka sa ulugan sa fiesta sa Balaang Bata ug ang Pit Senior sa tanan natong makaigsuonan nga nagtan-aw karon. Hinaot mga kapuso namo tanan sa kapiskay sa panglawas sa pagsugod na sab sa laing simana sa atong pagpanikay-sikay ha sa trabaho, sa eskwela, sa negosyo, sa bisan unsa man nga atong gikabisihan karon. Tutok lang di ay sama na pa silang mga panimayog mga trabahoan karon kay dalit namo kaninyo mga dagkong mga balita panghitabo nga dapat ninyong masayran mga kapuso. Ingon man mga balita nga pampagaan ug pampadugang og kolor sa atong kabuntagon, partner May. Atong makauban later sa ato ang programa ang nagkampyon no, sa sinulog sa dakbayan. Ang kining Banawan nga tribo Banawan ni sila sa cultural group sa Barangay Guadalupe. Pagkanindot ra ba silang performance over the weekend May og nagtigi ang tanan nga mga contingents gikan sa dakbayan niadtong Sabado og didto sang Domingo, partner May, sa sinulog sa Lalawigan. Murag prelude pa ni siya pasiuna pa ni siya sa mahitabo sa sinulog Grand Parade karong Domingo pohon. Tinood ka na kung inyo nakita kagahapon unsa kanindot ang mga presentasyon musamot kini mas magkanindot na unya na gayod ka ng Domingo. Apan sa dili pa kana makisayod kita sa ila sa mga preparasyon labi na sa mga usa sa mga nagkampyon niadtong Sabado. Makauban nato karong taud-taud ay lang lead dancer ug art director mga kapuso dinhi sa programa ug ato masayran gyud sila pagpangandam ha mini mga taga Barangay Guadalupe sa ilang presentasyon sa ilang halad kang Santo Niño. Busa tutok lang gyud mga kapuso. Ug karon sugdan na nato ang morning newscast ug ania na ang mga nagunang balita. Atong nahon mga kapuso sa mga panghitabo nitong Sabado, kundi mabulukon og nagbalang puso na pagpahigayon sa sinulog sa Dakbayan 2024, 12 ka mga contingents ang nagtigi. Barangay Guadalupe ang nahimong kampyon sa gipahigayong sinulog sa Dakbayan niadtong Sabado. Ano ang report ni Femari Dumabok. Ang matuod ug hugot nga debosyon sa mga taga-Barangay Guadalupe ngadto sa Kaytasan. Ilabi na sa Balaang Bata ang sentro nga mensahe sa ritual showdown sa Banawan Cultural Group. Sa ilang sayaw nga pinasubay sa Sinulog Base, nakuha sa Barangay Guadalupe ang kampyonato sa ritual showdown. Ang Barangay Guadalupe usab ang first place sa Best in Musicality, Best in Costume ug third placer sa Best in Street Dancing. Ang Barangay San Nicolas proper ang nakakuha sa second place sa ritual showdown ug third place sa Best in Musicality. Samtang third, fourth ug fifth ang Barangay sa Inayawan, Labangon ug Mabolo. Ang Inayawan ang first sa Best in Street Dancing ug second sa Best in Musicality. Second sa Best in Street Dancing ang Barangay Tipadilla. Ang mga lima ka mga mananaog ang automatic na nga lakip sa motigi atol sa Sinulog Grand Mardi Gras karong Enero 21. Eksakto alas 2 gisugdan ang street dancing gikan sa Imos Avenue padung sa Cebu City Sports Center niadtong Sabado. Bisan kun giulan na pandaghan gihapon ang mananaway ang nag-atang daplin sedan. Gani kini magamahang Balbuena ang alas 12 pa lang sa udto ang nag-atang na sa usa sa mga sidewalk nga agianan sa ruta sa street dancing. Ang amahan 71 anyos ang gikuyugan ang 30 anyos nga PWD nga anak. Ang duha ni saysay nga matag tuig na nila kini nga gibuhat. Gawas kay nalingaw sila panaad na usab nila kini sa Balaang Bata. Pahimuta mi para makakuan mi ba makatanaw gyud ba. Makaklaro kay kulitag mawahi mi are mi misluyo. Maglisod na nya makuha man siya, mag-video man siya. Man sa may mohang murag prayer karon siya. Maing rawas ra sa pamilya, especially sa ako
Puno-puno sabang Cebu City Sports Center sa mga mananaway din nagbayad sila og 100 pesos isip entrance fee. Samtang makita usabang presensya sa kapulisan, kasundaluhan, BFP o gubang force multiplier sa mga daan pagpatuman sa Hapsay ug Kalinaw. Aduna usab giandam nga mobile holding area alang niadtong malapason sa City Ordinance sama na lang sa pagpatakag labay ug basura. Oban ni Cleofer Lumayog, Edward Tubilan, Femery Dumabo. GMA Regional TV Live. Philippine Coast Guard mitagal hangtod na lang sa Enero 17 sa mga gusto nga musalmot sa fluvial procession nga himuon karong Enero 20. Kitataw sa Coast Guard nga wala na extension nga ilang ihatag sa deadline kay daghan na sila og atimanon sa musunod nga mga adlaw. Sa nilabay nga semana dunay 88 ka mga pump boat ang nakaparehistro nga moapil sa fluvial procession. Samtang hanay na ang tanan alang sa mong kalihukan ug gipaniguro ni Coast Guard Commander Mark Larsen Mariano nga ipatuman ang maximum deployment sa ilang tropa. Gipahibaw ni Mariano nga katulang dunay rehistro ang tugutan nga makaapil sa fluvial procession karong Enero 20. I-recall lang namin just to make sure na enough yung manpower natin. Kasi 200 na Coast Guard yan at saka 200 na volunteers, 150 yata sa Navy. So more or less nasa 500 yung mas marami tayo ngayon. Nahanay na ang pagpangandam sa Mandawi City Police Office alang sa ipagayong traslasyon karong Biyernes, Enero 19 sa buntag. Si Femery Dumabok sa report. Gipaygayon ng simulation exercise uban sa Mandawi City Police Traffic Enforcement Agency of Mandawi, Mandawi City Disaster Risk Reduction and Management Office, Bureau of Fire Protection ug uban pang mga buhatan sa kagamhanan. Ilang gisukod ang ilang kaandam sa pagdawat sa imahen sa Batang Jesus ug sa imahen sa Birhen sa Guadalupe ug sa paghatod sa duha ka sagradong imahen sa National Shrine of St. Joseph sa Dakbayan sa Mandawi. Lakip nini ang paghatod sa mga imahen agi sa First Mactan Mandawi Bridge din dawaton sa kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Wala pa tamang full lockdown unlike sa talaga yung sa DD. Ang ato lang i-observe is ang flow, ang coordination sa police, sa fire, sa team, ug mga tanod. Uban ni Clans Gabutin, Femery Dumabok. GMA Regional TV Live. Ni-surrender na ang 21 anyos nga lalaki nga gitumbok nga suspect sa pagpatay sa Cebuano voice coach nga si Joel Jade J. Unchuan ngadto sa City of Naga Police Station niadtong Biyernes, Enero 12. Si Unchuan napalgang wala ni kinabuhi sa bukirang bahin sa Inayagan, Naga niadtong Disyembre 30 sa milabahing tuig. Gila ang suspect nga si Sani Lumangka, taga Barangay Bituon, Clarin, Misamis Occidental, apan kasamtangan nga nagpuyo sa Mandawi City. Mato ni Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pilare, spokesperson sa PRO7 nga miluwat na og extrajudicial confession si Lumangka nga gisaksihan sa duha ka abogado. Dugang ni Pilare nga unang nailhan si Lumangka gumikan sa kuha sa dashcam video nga na-recover sulod sa sakyanan sa biktima nga si Unchuan. Matod sa suspect nga nag-inusara niyang gibuhat ang krimen ug gisaysay usab niya nga ikaduhang higayon na silang nag-abot ni Unchuan isip managhigala. Apan sa ikaduhang panagkita gingong nagkalalis ang duha sulod sa sakyanan nga misangkot sa pagbuhat sa maong krimen. Kinahanglan pang i-validate sa kapulisan ang pamahayag ni Lumangka pinaagi sa pag-backtrack sa CCTV footage ug uban pang manakuha nga ebidensya. Ugmang adlawag gitakdang pasakan og kasong murder si Lumangka. Actually, ang nagsugod ang tanan katong after sa pagka-discover nato sa personality through the dashcam, no? Then naanay laing ebidensya nga nakalap until adtong January 12 ni surrender siya. Then iyaan ang generate sa atong kapulisan kung what happened during that time. Mga kapuso, nag-anam ug kakusog ang epekto sa hanging amihan. Matod sa Pag-asa, apektado sa amihan ang Luzon ug ang dakong bahin sa Visayas.
Shear line usab ang nagpasulabi sa eastern section sa Visayas ug Mindanao. Gumikan sa amihan, delikado nga mulawig sa kadagatan ang mga gagmayng sakayan, labi na sa kadagatan sa Ilocos Norte, Batanes, Cagayan, Babuyan Islands, Catanduanes, Northern ug Eastern Samar, Leyte Provinces, Dinagat, Surigao Provinces, Siargao ug Bukas Grande Islands gumikan sa mga dagkong bawd. Base sa rainfall forecast sa Metro Weather, makasinati og maayong panahon ang tibok Central ug Eastern Visayas karong adlaw apan posible gihapong masinati ang mga pag-uwan sa pipila ka mga lugar. Anaa sa kustudiya sa Lapu-Lapu City Police Office ang mga responsable sa pagpusil patay sa Executive Assistant for Market Operations sa Lapu-Lapu City nga si Christopher Seniza niadtong Enero 2. Kini naglakip sa gunman ang nagmaneho sa motorsiklo nga gisakyan sa mga responsable ug ang gikatahong nagsugo sa pag-hire kanila. Niadtong Biyernes mihatag na sa ilang extrajudicial confession kung kinsa gyud ang utok sa krimen. Niadtong November 2022, gitudlo si Christopher Seniza ni Mayor Junard Ahong Chan, Executive Assistant for Market Operations. Ang mayor, una nang mipasalig nga mahatagan gyud og hustisya ang kamatayon ni Insik kinsa usa niya kasuod nga higala. Yes sir, dito gitanan nisod ang atong investigasyon sir. Og dito sa pagsaysay nila sa unsay sinugdanan hangtod sa ma-execute ang ilang planong pagpatay. 23 ka mga tao namatay sa mudslide nga mugda sa daotang panahon dito sa Colombia. Nasayran nga natabunan sa moong mudslide ang highway nga nagdugtong sa Quibdó ug sa Medellin sa Choco Province. Padayon pang gisuta sa mga otoridad kung pila ka mga tao ang missing sa moong hitabo. Nagmaya og nagsadya ang kalangitan sa Chile human nga gipalupad ang mabulukon nga mga hot air balloon subay sa labing unang International Host Air Balloon Festival. Mapabata man o mapaidaran ang misaksi sa gipalupad nga hot air balloons. Nagsugod ang mga festival ni atong 2002 dito sa Mexico apan sa labing unang higayon gipanguluhan sa daga South America ang pagpahigayon niini. Mga tricycle sa dakbayan sa Talisay gipaubos sa inspeksyon sa mga sakop sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority kon City Toda. Gihiling ang mga suga og tricycle ug ubang bahin sa tricycle kung anaa ba kini sa maayong kondisyon. Ang gihimong pakisusi sa City Toda usa sa mga rekisito alang sa renewal sa franchise sa mga tricycle. Mato di Joy Tumulak pangu sa City Toda nga mahinungdanon gyud usab nga masusi bisan kausa sa usa ka tuig ang kondisyon sa mga tricycle. Kini alang sa kaluwasan sa mga musakay ug sa mga driver. Tan-awon ang ilang mga headlights, signal lights, brake lights, unya ang kakondisyon sa ilang motor ug ang kondisyon pod sa ilang sidecar. So katong mga dilapidated nga mga unit di na gito marinyo dinhi sa Talisay. Barangay Anti-Drug Program sa isa sa pangan-an sa dakbayan sa Lapu-Lapu nga nagtinguhang malakip sa mga barangay nga madeklara nga drug cleared sa Regional Oversight Committee mas gipaling-on. Gibisita sa mga sakop sa City of Lapu-Lapu Office for Substance Abuse Prevention kun CLOSAP ang naasoy nga isla aron mapabalik ang kaabtik sa ilang Barangay Anti-Drug Abuse Council. Mato ni Gary Lau, pangu sa CLOSAP, nga niadtong miaging tuig nalakip sa mga barangay nga madeklara unta nga drug cleared sa Regional Oversight Committee ang isla sa Pangan-an. Apan wa niini makomply ang rekisito sa mga migradwar nga drug surrenderies nga mapaubos sa Community-Based Drug Rehab Program kun CBDRP. Hayan kun makapasar sa mga requirements ang isla sa Pangan-an na unya ang ikasyam nga barangay sa Lapu-Lapu City nga madeklara nga drug cleared. While wala pa ang schedule on our level sa CADAC, sa CLOSAP, sa PDEA, sa DILG, sa PNP, ako nang iprepare ang ilang mga requirements. Leadership of the barangay wanted nga ilang barangay Pangan-an sila ang musunod na mag-drug clear. Muna pinaka-importante. Asphyxia due to strangulation kung pagtuok ang namatyan sa 18 anyos nga babae sud sa ilang Pinoy-anan sa Sudlon 2 dakbayan sa Subo matud sa kapulisan. Kini ang giklaro sa opisyal sa Cebu City Police Office nga sa initial result pa lang kini sa autopsy ug nagpaabot pa sila sa detalye. Ipaubos usab sa polygraph test ang kapuyo nga si Jomart Monicar tungod sa pag-usab-usab sa pamahayag niini. Giklaro sa CCPO nga wala pay maisip nga person of interest sa kamatayon sa babae hangtod masuta ang sirkumstansya sa hitabo.
Yeah, the proximate cause is the asphyxia due to strangulation. Other than that, wala na kita inebalaan. In layman's term, ang kaning strangulation na, tanggalan siya og kuan. Nahutdan siya hangin kay murag gituok ba na. But as I've said, let's not take it nga gituok siya. Pagtuok, either naghikog siya or somebody nga nagtuok niya. He is under our monitoring yun. Naara siya sa amo within our grasp na siya. Balik telebisyon na si Ultimate Star Jeneline Mercado alang sa bagong kapuso fantasy romantic serye na Love Die Repeat. Maka-love team niya si Sian Lim nga magdala sa karakter si Bernard ang iyang bana kinsa na aksidente sa sakyanan. Sundan ta matag istorya sa Love Die Repeat sugod na karong gabi matanaw ang World TV premiere sa GMA Prime 8:50 PM. Laing kapuso drama serye ang angyatangan sa GMA Prime. Karong adlaw January 15, magsugod na ang World TV premiere sa Asawa ng Asawa Ko. Butang nga gikalipay ni kapuso actress Jasmine Curtis Smith, labi na nga matud niya, proud siya sa produkto sa ilang hinaguan. Excited usab siya nga may pahibaw nga malipayon siya makatrabaho si kapuso Raver Cruz o si Lizelle Lopez. Sundan ta ang istorya, kabahin sa pagila sa legal nga asawa, kauban sila sa GMA Prime. Makabatan-unang Pinoy nga natawo sa laing nasod apan nagpabilin ang kasing-kasing isi Pinoy ang target sa Philippine Living Heritage Initiative nga mapalambo pang kahibaw kabahin sa atong kultura. Tali sa report ni Mark Reggie Abella. Ang aming adhisain or mission is to deepen Filipino identity and build thriving global communities through information and more knowledge on our history and our rich living heritage. Kiniya nagunang tinguha sa Philippine Living Heritage Initiative, usa ka non-profit organization nga nakabase sa Boston, United States. Dugang sa CEO o co-founder nga si Myrish Cadapan Antonio nga bot nilang ipalambo pa ang kulturang Pinoy di lang sa atong nasod apan sa tibuok kalibutan. Mga kabatan-unan nga nag-edad og 14 ngadto na sa 18 anyos nga may dugong Pinoy ang target karon sa Filipino Youth Leadership Program. Gawa sa mga online sessions, aduna usay kahigayunan ang mga mitambong sa immersion o aktual nga pagbisita sa laing-laing heritage sites sa Pilipinas. Sama na lang sa nasinati ni Riley. The first main place we visited, we were in Intramuros near Manila, and we visited Casa Manila. We learned about the early Spanish influence during colonization. Nagtuo ang foundation nga makatabang ang programa alang kanila nga mamahimong maayong global leader sa umaabot. The program can make themselves stronger leaders at parang get to know themselves better as Filipinos and at the same time gain friends all over the world. Mamahimong bisitahon ang ilang website nga www.philippinelivingheritage.org sa mga aplikante o sa mga buot makaton kabahin sa Philippine Heritage and Culture. Kauban si Rod Prado, Mark Reggie Abella. GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Balik na mga kapuso sa GMA Regional TV Live karong buntaga atong pakisayran ang pagpangandam og unsa may gihimo nga inspirasyon ug motivation sa mga dancers nato gikan sa Barangay Guadalupe. Nagkampiyon sila niadtong Sabado sa Sinulog sa Kabataan sa Dakbayan. Makauban nato karong buntaga mga kapuso ilang artistic director John Guaren ug si Miss Kay Thompson Cabahar, lead dancer ug secretary sa Banawan Cultural Group sa Barangay Guadalupe. Good morning ug Pit Senior. Morning. Good morning, Pit Senior. Thank you for joining us. Congratulations Thank you for winning the Sinulog sa Kabataan sa Dakbayan ni adtong Sabado. Unsa man was it in the bag murag expect na mo mudaog or murag kanang
Kumusta man sa adlaw sa competition nga ubay-ubay gyud mo naka? Medyo sa adlaw sa competition as a lead dancer, isa sa lead sa Banawan Cultural Group, medyo a little bit stressed pero we try to relax lang jud in the sake for the competition to perform well sa mga audiences. Nag-hope yun utap mo daog yun kay it's part of the competition pero at the end of the day ang among sayo is halad pang yun siya. So kanang hitting two birds in one stone. And this is not the first time nga nagsalmuta sa sinulog sa kabataan sa Dakbayan. But we heard mo ni labing unang higayon nga nagkampiyon mo. It is 6 years in the waiting. So lahig yun ang feeling, ana, no? Oo, lahig yun. Kuha redemption years siya for Banawan Cultural Group. Mas fulfilling siya kay especially kaning mga old dancers na mo, mga lead dancers na mo kanang nagdugay and then nakita po nako as one of the artistic directors, nakita nako ang growth sa group ba yun. Karon ingon ko nga ihatag na gyud ni senior ang among ipangayo. For 6 years, always maka-place pero karon champion na gyud. Pag kanindot ano pa minang unsa kadugay yung gipangandaman ang inyong performance ipasundayag karon? Buyag-buyag medyo early mi nag-start kay since panata man namo siya every year nga mo appeal. Naka-start sila practices mga late November. Pero ang full force December na. Pero ang screening niya is nag-undergo siya og 3-day screening for the dancers. Na mo na siya 3-day screening mga early November. Unya, best in musicality pag yun mo, best in costume ng haros yun mo sa mga awards. Unya, third place sa street dancing. Grabe. Congratulations sa mga pagpangandam. Nindot yun kayo. Thank you kayo kay actually what masad mi ga-expect sa street dancing. What jud mi ga-expect sa street dancing kay trivia ana. Ang trivia lang jud mo sa amo ang street dancing is one day ra jud to siya gi-practice. A day before. Ano man kay murag mas ni-focus mo sa ritual? Yes, mas ni-focus mi sa ritual and ang karon man gud nga sinulog kay cramming siya sa time, so kuwang jud ko ang preparations ug ang uban pa. That's why mas gi-focus jud namo ang ritual showdown compared sa street dancing kay daghan pa man kay mas maayo nga grupo sa jud namo sa street dancing. Yeah. Speaking of sa costume pod, mutuo sa dili pag yun tumao among giandam actually for the grand parade. So, strictly speaking, wa pag yun siya nahuman. Okay. So, yun na-shock mo, best in costume. So na po may pasabog karong grand parade na pa mo rag i-tweak sa inyong performance. Dapat ning atangan. We're in fact also nga during the day, a little short story lang no nga. During the day of the sinulog sa Dakbayan, kay during our street dancing while we are dancing in the streets, our choreographer Honorable Cliffy Yonson Rakuya kay namlansya jud taon siya iya panggihuman ang Santo Niño nga para pilit sa among costume. So that's why during sa street dancing wala mi Santo Niño kay wala pa jud siya nahuman. Kuan pa jud siya giplansya sa para last minute siya. And pag-abot sa Abiliana, it is I guess contingent number 6 na ang ni-perform. Ya kami kay contingent number 10 ara pa ni naabot. So grabe ang kulba ato. Grabe ang kaming jud diya. That's why nga secured jud mi nga Grand Mardi Gras mas bongga, mahatag pa namo tanan kay napa man mi time to prepare for everything. Briefly lang unsay concept sa kami nakakita pa sa inyong performance at mga videos. Unsay konsepto sa inyong heard murag biblical na inyong gibasihan ani? Kanang if makabantay mga audiences ang Banawan Manggod is very biblical gud mi kay we dance to honor, we dance to evangelize. And then this year nibalik mi murag nang hutana man gud mi nga asa man gud mi padong after. So we go back to our roots. Yeah. Nindot man kayo ang story ni Jesus nga nakitaan sa temple kay nag-preach siya. So naano may bitaw no we evangelize. So adto ta balik sa Santo Niño nga nagtudlo. So mo na dito na magi-focus and then i-expound mi sa gospels and we say nga the sinulog is actually a manifestation of Jesus as the good news to us Cebuanos and to the Philippines and to the whole world. And if you don't mind, no? Basta mo sila kining mga nag-champion, dako-dako ra bag unique budget. Dako ba atong giandam alangan ni ini? Medyo kuansad, nag-effort yun. Pasalamat gid big dako sa barangay kay ang barangay dako kay nahatag si Cap Apple and Ross Enriquez Kakasan and sponsors of course. And then nagsalig gid big subsidy but this time murag nag-iyon gid nga ni effort gid niya. Figures gasto gid siya lapas gid 1 million kapin. Anyway, worth it. Worth it. Halad man sad ni. Okay. So, briefly lang siguro, message ninyo sa atong mga kaigsuonan.
Thank you to all our supporters sa tanang mga nipakpak sa among performance sa Banawan Cultural Group. Thank you kaayo, and we hope to see you on Sunday sa street dancing. The support you give to our dancers and all the performers is always very important for us, especially sa Grand Parade. Thank to you our kaayo. friends, families nga naga-support sa Banawan Cultural Group, rest assured, if unsa gipakita namo sa Dakbayan, much more pa ang inyong i-expect namo sa Mardi Gras. Atanganan na ito. Atanganan, yun na. On Sunday pohon. Mga kapuso, nagkakaisalamat, John. Kay, for joining us this morning. Congratulations. Sa Barangay Guadalupe, mga kapuso, kampiyon sa sinulog sa kabataan sa Dakbayan. Mubalik pa ang GMA Regional TV Live. Tutok lang. Kini ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Nasayod ba ka mo mga kapuso ngang nagmugna sa sikat nga Cebuano song nga I Love Cebu, ang Subuanon nga si Russell Aligado. Nahimo kini niyang kantaha sa adlaw mismo sa deadline sa submission sa mga entries sa 34th Cebu Pop Music Festival niadtong tuig 2014 ug wa damha nga siya ang midaog sa upbeat category. Nakakuha siyang inspirasyon gikan sa t-shirt sa usa ka babay nga niagi sa karsada nga adunay suwat nga I Love Cebu. Dali niya kining gi-compose ug gi-arrange ug iyang gipaawit sa maong kanta sa susamang adlaw. Ug karon, mao na kini ang kanunay nga ipatukar matag sinulog dinhi sa Subo aron sa pagpakita sa atong kultura, tradisyon, ngon man identity isip mga Cebuano. Ug mga kapuso, aduna kami kadalit kaninyo gikan ni David Binder, Broadway producer. Festivals promote diversity. They bring neighbors into dialogue. They increase creativity. In short, they make cities better places to live. Samtang makita ninyo kini mga episodes official website sa GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede usab ninyo mabisita ang among official YouTube channel, ang GMA Regional TV, o i-click ang subscribe button. Alang sa labing init nga mga balita, gikan sa mga rehiyon. Ako inyong kapuso, Luan Merondina. But namong pasalamatan atong tanan nga makapuso sa lain-laing bahin sa Pilipinas, lakip na makapuso nato abroad. Doon kay sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV Live, kinatibuk ang puwersa alang sa mas komisyon o sa mas halapad nga pag-alagad sa atong nasod. Ako si Nico Sereno. Happy Monday, mga kapuso!